Hi fam, welcome back to another vlog. So it's a Saturday today, July 27 and 7:40 na ng umaga ngayon. And nakapag-ayos na ako. Nag-freshen up lang ako dahil for today, maglalakad ulit tayo sa labas. So since Saturday ngayon wala tayong pasok, no, let's take the opportunity para makapag-walk ulit sa labas. Katulad nung ginawa natin last Saturday, nag-walk tayo kasama natin si Sasuke, di ba, hanggang doon sa labas. So ngayon, ganun ulit yung gagawin natin, mag-walk tayo, di ba, para naman makapag-exercise ng konti and makapagbawas-bawas tayo ng mga fats sa katawan natin. And alam niyo yung walking talaga nakakatulong siya para maklear yung mind mo. Kung may mga iniisip ka, ganun, as in, gaganda talaga yung mood mo and makiklear yung mind mo. So, kaya ngayon, tinatarget ko na talaga na mag-walk dito sa bahay or kapag may opportunity. Kasi it helps with our overall health, no? With physical health, mental health. Anyway, baba na tayo habang maaga pa. Kasi kapag 9 o'clock na, medyo mataas na yung araw, diba? So yun, tara fam, simulan natin ang paglalakad. Dito na ako sa baba. Hindi muna tayo mag-breakfast. Water na lang muna. So nag-sunscreen lang ako, of course. Importante ang sunscreen. Pero may titake ako ngayon yung oral sunblock, yung Lana from Beauty Talks. Pero mamaya lang natin inumin yun after a meal. Let's go! Ayan. Walking ulit tayo with Sasuke. Sasuke the hotdog. Ang gulo ng buhok ko, hindi na ako nag-wax. So, ganyan lang siya. Nakalabas na ako ng village. So, nandito na ako sa tabi. Yan si Sasuke. Ang maganda dito kay Sasuke, sobrang bait niya talaga. Tapos, hindi siya umiihi, hindi siya nagpo-poops doon sa bahay. Sa labas lang talaga kasi may routine. Although paminsan kapag hindi napapalabas si Sasuke, doon pag sobrang ihing-ihi na siya, doon lang siya naiihi sa bahay. Pero most of the time, hindi naman. O diba, ganun-ganun lang, narating na natin yung kalahati. Malapit na tayo sa rotonda. Ang sarap maglakad sa umaga, tapos ang sarap magpa-araw. Namimiss ko na yung araw sa Boracay. Mag-Boracay kaya tayo. Oo nga no, kasi hindi natin nagawa yung yearly Boracay trip natin. Kasi nag-Japan tayo, diba, sa Osaka. May mga na-receive akong comments dyan about sa pronunciation ng Osaka. Yung Osaka kasi, ang bigkas ko talaga dyan dati, Osaka. Kung babalikan niyo yung mga vlogs ko talaga dati, Osaka talaga. Pero fam, nung nasa Japan kasi ako, yung mga locals, Osaka ang pagkakabigkas nila doon sa word na yun. So ginaya ko lang kasi inassume ko na yun yung tama kasi ganun siya bigkasin ng mga locals eh. So ngayon, nalilito tuloy ako. Ano ba ang tama? Osaka or Osaka? So ginaya ko lang talaga yung mga locals kasi nga we're constantly improving, no? So kung may mali sa pronunciation, we're trying to correct. Ganun lang naman yun. Balik tayo sa Boracay. Parang naisip ko mag-Boracay. Namiss ko na yung beach, yung araw sa Boracay. Kaso August ngayon, di ba? Habagat season sa Boracay. I'll check the weather forecast. If it's sunny, sige, let's go! Nagpaplano rin kami ng trip ni Cass Vanessa. Abangan! Abangan kung saan. Kasi nung tinanong ko si Cass Vanessa kung saan niya gustong pumunta, Siargao. So sabi ko, pwede, oo. Kasi ilang taon na rin naman ang nakalipas since nakapag Siargao tayo, diba? How many? 4 years ago? 3 years ago? Yung Siargao trip? Maybe it's high time na makabalik tayo ng Siargao. Sana matuloy fam. Comment down below kung gusto nyo matuloy yung Siargao trip natin with Casby. 8:15 na and malapit na kami. Ang sarap maglakad pero papawisan na ako and ang sarap magpa-araw. Namiss ko na magpa-araw sa beach. Pam, namiss ko na mag-beach. Mag-beach tayo. Sige, dito palang amoy poops ng baka. Marami kasi mga baka dito, mga pinapastol. Sa hapon yata sila nag-aano dito. Ay, sarap magpa-araw. Okay, ayan, pahinga na muna kami ni Sasuke. Since nakalating na kami dito. Naku, ang dumi na neto. Tignan nyo. Tignan nyo ang pinagagawa. Oh. Dumi niyan. Oh.
So, magdumi-dumi ha. O, naku, lagot ka. Lagot ka kay Edge. Ang dumi mo na. Nako. Ayusin mo yung tali mo. Oo, tignan mo, oh. Okay, story time muna habang kami ay nagpapahinga ni Sasuke at ako'y pawis na pawis dahil sa paglalakad at ang gulo ng buhok ko. I want you to know, fam, na nakikita ko yung mga comments ninyo, yung mga concerns ninyo about my health. I really appreciate it, no? I really do. Yun nga lang, may mga iba lang sumasabit talaga kasi bashers na talaga. Parang sinasabi lang nila na concern, ganyan, pero parang i-compliment ka nila pero may bawi. Backhanded compliment ba ang tawag doon? May mga ganon. Tapos yung iba kasi bash na lang talaga. Kasi ngayon, fam, grabe, parang habang lumalaki yung fam natin, dumadami yung bashers. Nung una, parang naapektuhan pa ako dyan na bakit nila ako binabash. Parang nininitpick nila everything I do. Nakabantay sila, lahat ng pagkakamali, binabantayan. Pinag-uusapan ganon. Pero lately, naisip ko, parang wala naman silang value sa buhay ko. I mean, they don't add value to my life. They are just trolls, bashers, binabantayan lahat ng kilos mo, lahat ng pagkakamali mo. Pero anong value ang na-add niya sa buhay mo? Wala naman, di ba? Kasi habang tumatanda tayo, mag-focus tayo doon sa mga nakaka-add ng value sa buhay natin. Let's focus on those who appreciate us, on those na nagmamahal sa atin. Yun ang may value sa buhay natin, no? Ang lakas maka-positive nung paglalakad. Grabe, gumanda yung mood ko. Parang ang sarap ng morning. Ayun. So, buti na lang. Nag-start na tayo mag-walk-walk. Ang sarap sa feeling. Ayan, continue ko yung words of wisdom natin habang naglalakad. So, yun, yung sinabi ko kanina, no? Let's focus on those who adds value to our life, no? Kasi sabi ko kanina, yung mga bashers, yung as in nagbabash lang talaga, ha? They don't add value to our lives, no? Although, merong iba na talagang concern lang and out of genuine concern, nagchat-chat talaga, giving constructive criticisms, yun, fam, okay lang yun, no? We welcome constructive criticisms and it's really okay kasi hindi naman tayo perfect and mag-improve tayo everyday, no? In fact, some of the suggestions, talagang we're taking it into considerations, no? So, ayun, fam, know that I appreciate those of you na nagbibigay ng concerns, suggestions, and comments and constructive criticisms out of genuine concern, no? Ganun lang talaga, as long as wala kang inaapakang tao and alam mo sa sarili mo yung ginagawa mo, stay focused on your goals, no? Don't let the bashers destroy your joy. Ganun. Kasi ganun talaga, lalo na sa social media, ang hirap i-open ang sarili mo sa social media kasi once you go public, parang lahat ng tao may masasabi at masasabi talaga sa iyo. May maganda pero meron ding hindi maganda. And dito sa Pinas, hindi ko naman nila lahat, fama, pero meron talagang ibang tao na, alam mo yun, parang hindi sila masaya na nakikitang nagsasucceed in life yung ibang tao. Pero may iba naman na happy na makakitang nagsasucceed in life yung ibang tao. Ako, happy ako na kapag nakakita ako ng mga kakilala ko tapos they are making it in life, nagsasucceed sila. Happy ako for them. Let's support each other. Pero wag nating i-bash ang isa't isa. Ang take ko dyan sa mga bashers na yan, it's okay to be disliked. Okay lang na hindi ka magustuhan ng lahat ng tao. Kasi gano'n naman ang buhay. You cannot please everyone. And hindi naman talaga lahat ng tao magugustuhan ka. Ganun din naman vice versa, di ba, sa sarili mo, isipin mo, lahat ba ng tao gusto mo? Di ba, hindi rin naman. So, okay lang yon. It's okay to be disliked. Yan ang quote natin for the day. However, wag mo nga hayaan yung mga tao na yon na ma-destroy yung joy mo, no? For as long as wala kang inaapakan tao, wala kang naagrabyadong kapwa mo, tuloy ka lang sa goals mo. Focus on your goals. Stay on track and tuloy-tuloy na i-enjoy ang life. Kaya mag-focus tayo doon sa mga nagmamahal sa atin, sa mga sumusuporta sa atin, di ba? Para everybody happy. So yan ang ating story time for the day, no?
So thank you, fam, for those who love me and appreciate me. Sa lahat ng mga nakasupport, no, from the start, I really appreciate you. Kasi iba yung may nakukuha kang genuine support, yung happy talaga for you, ganon. So yun, fam, let's try to be happy for everyone. Lalo na sa mga friends, kakilala natin, na nakikita nating nagsasucceed in life. Let's support them, no? Kasi life is short, so wag nating aksayin yung mga oras natin para magtanim ng galit sa puso natin, para mag-bear ng mga inggit and galit. Diba? Maganda yung ang dinadala mo sa puso mo pag-care sa kapwa mo, pagmamahal. Masarap mabuhay ng ganun yung dinadala mo sa puso mo. O diba kaka-story time natin? Anong oras na? 8:47. Sakto lang tayo. Before 9 AM makakauwi tayo. Healthy pa ang sun. Woo! Sarap! Grabe. Thank you, Lord, for today. Na nakapaglakad kami ni Sasuke. Ang sarap. Soon, Boracay naman tayo maglalakad. Okay, dito na ako sa gate ng village. Asak na tayo. Ayun, grabe yung pawis ko. Pati dito sa damit ko basang-basa. Yung si Sasuke, pinakawalan ko na. Kasi dito naman na tayo sa house. Ayun si Mamang sa labas. Yan na yung baba natin. Naayos yung mga tiles. Pero lilinisin pa. Tapos ito, pinapabubungan din natin ito. Para kapag may visitors tayo, di ba? Pwede siya. Tapos pwede dito. Okay, pasok tayo. Wow, grabe ang sarap maglakad. Basang-basa yung damit ko. Tayo muna tayo. Kaya tayo sa taas. Sampal tayo ng damit. Si Sasuke. Sarap, grabe. Iba pang nag-decide noon na ipagawa na yung ano natin, yung lanay. Kasi nga nababasa siya. Maganda na may bubong siya para, diba, hindi mabasa yung sahig. Tapos kung may visitors, makakapwesto doon. Ito yung foam na binigay sa atin ni Uratex. So nilagay lang namin dyan. Para kapag may bisita dito sa guest room, sila Hasbi, sila Tita May, din. So yun yung mga maleta natin sa taas. Okay, nakapapalit na ako ng damit. Dito muna ako sa room. Tingnan muna. Bago tayo mag-breakfast sa baba. So I just want to share with you yung item na pinadala sa atin ni Urbanize. Ayan. This is a bag. O diba yung pangalan pa talaga natin? J.M. Banquisho. So tingnan natin kung ano ang kanilang ipinadala. Wow! Oh, nice. So big. Wow, ang laki. Hi, JM. We hope you like these Cabin Zero bags that are made for travelers like you. Here's to more meaningful and inspiring zero hassle travels. So this is Aruba Blue 44-liter bag. Kanya natin. Uy, nice. Ang laki, ha? Oh, Cabin Zero. And, pag binuksan siya sa loob, ang laki din. Tapos may laptop compartment. Oh, nice. Magagamit ko to pang hand carry din. Kasi it's big. Yan siya. Kita ba? Yan. Dito na ako nag-unbox sa room, no? Thank you so much, Urbanize, for sending me this Cabin Zero bag. Meron pa sila yung isang pinadala. This one. Cabin Zero na small shoulder bag. Sidekick. Yan. Cute. Thank you, Urbanize. Tapos na tayo mag-breakfast and nandito na ako sa family room. Time to chill. Enjoy natin ang family room. Na ilang beses ko nang nabanggit sa vlog, no, na happy talaga ako dito sa family room. Kasi ang kinalabasan niya is kung ano talaga yung nasa isip ko. Yan, no, diba? Tapos ang ganda pa sa labas. Tahimik.
Tapos thankfully, wala na yung ulan, di ba? Kaya naglabas lang kami ng mga sinampay para maarawan. Yung iba dyan, yan pa yung nabili natin nung Vloggers United event. Nagamit na rin namin. Yan ang ating neighborhood. Very tahimik. Ito nilagyan ng tolda kasi may ginagawa pa dyan. Yung mga tiles. Tignan nyo yung puno namin dito. Lumaki na siya. Tumataas na. Tapos, yung malunggay ni Papang, oh, kita nyo? Katanim yan sa plant box. So, kapag nag-uulam kami ng mga tinola, dyan ako mukha si Papang ng malunggay. Ang dami, oh. Tumubo na. Diba? It's just a chill Saturday morning dito sa bahay. Halika at manood tayo ng Netflix. Oh, diba? Sarap lang. Sige, ngayon, anong papanoorin natin? Natapos ko na yung Bridgerton. So, iba naman. Tingnan niyo, fam, nakaka-relax, diba? Upo ka dito, tapos Netflix, tapos, ayan, mahangin sa labas, no? Ano ba maganda? May bago, Sweet Home. The Boyfriend, yung kay ano tong Wonderland? Ito yung kay okay, kay Park Bogum, tsaka kay Suzy Bay. Okay. Emily in Paris, oh, magkakaroon na rin. Sige, itong Wonderland tayo. Sci-fi drama. Okay. Okay, so paano fam? Netflix and chill muna ako. I-charge ko muna yung camera. I'll see you later. Hi fam, so 4:20 na ng hapon ngayon. Nakatulog ako. Ayan, kasi pupunta tayo ng SM. Nabanggit ko kanina, di ba, sa vlog na we're gonna go to SM. Pero nung after lunch, natulog si Papang. So, umakyat muna ako. Nung ready na siya ng 3, ako naman yung nakatulog. So, 4:20 na. And ngayon pa lang kami lalabas. So, tara, samahan niyo ako. Mag-SM tayo, mag-pamper tayo. Actually, ang gagawin lang naman namin is magpapa-food spa and pedicure. Pero ewan ko kaya Papang, baka may ibang agenda pa sila. Tignan natin. So, tara, baba na tayo. Okay, ready to go na kami. Diyan na lang pala tayo sa Shopwise. Dito lang malapit. Kasi meron dyan Nail Luxury. Shopwise yung grocery, tapos may branch doon ng Nail Luxury. Doon na lang. Kasi mas malapit yun. Parang 10-minute drive lang from here. Let's go! Diyan lang tayo sa Shopwise. Shopwise na kami, fam. Yan na ang Shopwise. Dito lang sa loob yung Nail Luxury. So, yun yung puntahan namin. Dito na kami. Nail Luxury. Katabi lang siya ng Shopwise. Ayan o. Kasi Papangin mamang pamper time sila. Okay. Start pa kami. Pamper time ang parentals. We're gonna do food spa with pedicure. And we're done. Malinis na ang ating mga paa. Ngayon dumaan na kami dito sa Shopwise. May mga bibilin daw sila. Dito na kami sa house fam and si baby pumunta agad sa akin. Ayan. Kanyang favorite tito. Patulog po. Comfy siya sa akin. Tulog baby sa... Ayan na po ang mga nagpa-food spa. Nagutom na. Ang ulam namin alya, lechon manok, and yung corned beef kanina. Let's eat. Okay, we're done with our dinner, fam. It's 37:50. And may premiere ako tonight. So, bubuksan natin ang TV. And magpe-premiere. Pag-premiere, sumasali ako dun sa live chat. So, that's the chance na makapag-chat tayo, diba? Kaya pag may nakita kayong nag-notif sa YouTube ninyo na premiere, panoorin nyo, fam. Tapos, chat-chat tayo doon. Ayan na. Yan, upcoming. Night shopping at Chemist Warehouse, Woolworths, and Coles in Sydney. Tapos, nakalagay naman dyan kung ilang minutes. Ayan, premieres in 8 minutes. So, hintayin lang natin.
So, tayo muna ako dahil we just finished our dinner. Let's wait for our premiere. Ayan na, start na tayo ng premiere. Tapos nag-reply ako sa live chat. And just like that, nandito na ako sa room. Natapos na ang ating mga errands. 9:30 na ng gabi and dumakit na ako. Si Papang ay nanonood sa baba ng Game of Thrones. And yeah, ang gagawin ko na lang is mag-Netflix and chill dahil wala tayong deliverables for tonight. Diba? Ang saya kapag mga ganitong chill Saturday. Papahinga tayo. Diba? Let's enjoy our life. Yun lang, fam, no? Ang gagawin ko, manonood din ako ng HBO Go. Maghahanap ako ng mga pwedeng panoorin kasi parang halos sa panood ko na yata sa Netflix yung mga magaganda. Although marami pang choices, diba? So, tignan na lang natin. Tapos, before sleeping, ayan, nagbabasa ako ng book. Ang binabasa ko ngayon is yung Single on Purpose. Ngayon ko lang siya nabuksan kasi nung naglipat kami dito, hindi ko alam kung saan ko siya nailagay. Tapos nung nakita ko na siya, ayun, sabi ko basahin na nga natin. So yun ang ginagawa ko every night, at least 30 minutes bago mag-sleep. Nagbabasa ako ng book. Hi fam, so it's a Sunday and 3:30 na ng hapon ngayon. And kakatapos ko lang maligo. Fresh na fresh po tayo. Kanina ang daming ginawa dito sa bahay kasi tinapos na lahat ng works sa baba. As I shared sa vlog kahapon or sa mga previous vlogs, pinapagawa natin yung baba, di ba? Pinatiles natin yung lanay, pinabubungan natin. So, final na lahat ng mga aayusin kanina and nakaalis na rin yung mga tao na gumawa. Mga tao yun ni brother-in-law sa kanyang business na steelworks business, no? So, sila yung nagtrabaho dito. Anyway, natapos na yun, nilinis na lahat kanina. So, ngayon, relax na dito sa bahay. Tapos na ang mga gawain. So, back to normal na ulit. Ayan, nandito ako sa balcony kasi wala lang, ang sarap tumambay dito, mahangin. Yan ang view natin. And thankfully, natapos na ang pag-uulan, di ba? Since it's a Sunday, punta tayo ng BGC kasi meron pa akong isang voucher from Klook na pwedeng i-avail doon sa Breeze Oriental Spa, no? Sayang naman last day today. Tapos, ayun, sinasama ko sila Mamang and Papang para ipa-foot massage ko na rin sila doon. Pero tingnan natin kung they will join us or not. Also, gusto ko rin dumaan ng Uniqlo kasi may atinan akong event soon and kailangan ko ng blazer. So, tingin na rin tayo sa Uniqlo. So, tara, labas tayo fam, samahan niyo ako. Yan ang ating family room, ang aking favorite area dito sa house. Yun lang, baba na tayo. Palabas na ako, fam. Sila Papang and Mamang di nasama kasi naantok-antok pa si Papang. And medyo masakit daw yung paa niya. So, ayan na yung lanay natin. Nalagyan na ng bubong. Ganda na, no? Diba? Ang ganda. So nice. So, super okay ng mga gumawa, mga tao ni brother-in-law. Mabilis gumawa, tapos masisipag. So, kung kayo, meron kayong mga needs na magpagawa ng stainless works, kagaya ng gate namin, kontakin nyo lang si brother-in-law. Ilalagay ko yung contact number niya sa description box below. Pero sa Facebook, ano yata sila, EJ2 Machine Works. Ayan. Inquire lang kayo kay brother-in-law. So, tara na, labas na tayo. Hinaan ko ng boses ko kasi tumakas ako kay Baby Sak. Kasi pag nakita nung nalalabas ako, sasama yun. Let's go! Okay, it's currently 4 p.m. Ang appointment natin sa Breeze is 8 p.m. pa naman. Sasakto lang mga 5 to 5:30 na sa BGC tayo. Tapos, Uniqlo muna, diba? So, yun lang. Balikan ko kayo mamaya. We'll focus on driving. Let's go! Okay, it's 5:30 and nandito na tayo sa BGC. Nandito ako nagpark sa building ng Breeze Spa, no? Pwede naman, if you're going to Breeze Oriental Spa, pwede kayong magpark dito sa OR Central Building. Sabihin nyo lang, punta kayo sa Breeze Oriental Spa. So, itong activity na ito, fam, pwede nyo itong i-book sa Klook. Ilalagay natin yung activity dito and yung link sa description box below. And what's good ay kung gagamitin nyo yung code ko na JMBankisyo-Klook, upon booking, makakakuha pa kayo ng extra discounts. So, diba? So, kung gusto nyo mag-relax, diba, masakit ang mga katawan ninyo and gusto nyo magpa-massage, sa inyo itong Breeze Oriental Spa. It's on Klook. Tapos gamitin yung code ko para maka-discount kayo. Nag-retouch ako. Ang gamit kong pang-retouch is this one, yung medicated powder. Baby powder. Ayan, pressed
powder. Kung gusto nyo rin ito, order kayo kay Sis. May binibenta siya nito. Follow nyo lang siya sa Instagram at Sis Pasabay. Meron din siyang mga binibentang mga ibang Japan products pa doon. So, kung gusto nyo bumili ng mga Japan Pasabay, ganyan, follow nyo lang si Sis sa kanyang Instagram na at Sis Pasabay. Kailangan ko ng salamin. Yun nga lang, ang downside lang nito, wala siyang salamin. Kaya pag ginagamit ko siya, yan, pinapatong ko siya dito sa easy ko na ano. Yan, fresh na ba? Okay. Lip tint natin. Yan, the daily lip tint ni Arcadia Beauty. Pag nalasahan ko siya, parang siyang lasang mint. So, masarap yung lasa niya. Okay, let's go. Labas na tayo. Palabas na ako ng parking. Yan lang yung building. Yan ang palatandaan niya, yung Dean and DeLuca. Kasi katabi niya yung Breeze. Ngayon, nalas na 5:45. O, diba may time pa tayo. Let's go to Uniqlo. Yan lang yung Uniqlo, oh. Sa kabila lang. Let's go. I'm here na sa Uniqlo and ito na yung blazer na hinahanap ko. Although mas gusto ko ng darker pa. Tingnan natin. Pero ayun siya. Cute, no? Kaso mahaba nga lang siya sa akin. Eh. Well, it's cute. Oh. I like this. Wala na yung mas darker color. Mas gusto ko sana yung mas brown pa. Let's try this blue one. Maganda yung sukat niya. Sakto lang siya sa shoulders. Tapos cotton-like siya. So, mas madaling suotin. Liit to. Tignan nyo. May kasya. So, sakto sa akin tong isa. Diba? Tapos na tayo sa Uniqlo Farm. Hindi na ako masyado nakapag-vlog kasi nahiya na. Thank you! Ngayon, nandito na ako sa Nanyang. Nagkikrave ako ng Singaporean food. So, nagkrave ako ng laksa. So, order ako ng laksa. Tayin lang natin. Meron akong bagong fan, Jisoo Life. Super lakas ito fan. Tapos, nasa around 999 pesos lang. Kung gusto nyo rin ito, ilalagay ko yung link sa description box below. Lakas nyo, naririnig nyo ba? Yan o. May iba't ibang levels pa siya. Ngayon, super lakas. Char. Ayan o, grabe ang lakas. Sobrang lakas. Doon na ako sa mahina. Ayan. Pang fresh lang. Kung gusto nyong mapanatili na fresh ang inyong mukha, ayan. O ganito kayo. Tayo ko na yung order ko. Here's our food. Laksa. Prawn laksa. Tapos umorder na ako ng kaya toast. Ganyan lang. Tapos hihinan tayo na ang water doon. Let's eat. Sabi ko ng kaya toast nila. Wow. Craving satisfied. Sabi yung laksa nila. Grabe, soup pa lang, panalo na. Balik na nga tayo ng Singapore. Gusto nyo ba? Comment down below. Meron pala tayong upcoming Singapore trip sa September. Kalimutan ko. Saka ako na lang i-share yung further details about that. It's kind of a work/leisure trip with Klook. Feeling ko lang, sana magkakamatlas ito. Maglagay tayo para sure. Tapos na ako kumain fam. And ngayon, nagre-review na ako ng vlog para sa vlog na i-up mamaya.
Diba, ganyan tayo ka-dedicated kahit nasa labas tayo. May upload tayo ng daily vlogs ng Sydney, Australia. Based doon sa mga nakita kong views. Ang laki talaga ng views ng Sydney, Australia. So, gusto nyo talaga siya. Kaya, on my side naman, pinipilit ko na mag-daily upload para hindi kayo mabitin doon sa vlog. Done with our early dinner. Diyan tayo kumain, no? Bread talk and nanya. Ayan. Sarap ng laksa nila. Na-up ko na rin yung vlog. Alam nyo kung ano oras ako nag-up ngayon? 7 p.m. Eh, di ba usually 8 p.m. ako nag-up or 9. Kaso, nag-decide na ako na i-up ngayon kasi may massage tayo ng 8 p.m. di ba? So, baka mamaya makalimutan ko. 1.5 hours yun. Pagkatapos tayo ng massage, 9:30 na. Eh, di late na yung vlog. Eh, ready naman na. So, in-up ko na ngayon. Tama-tama Sunday ngayon. So, maaga rin makakapanood ang fam ng vlogs. Sige, balik na tayo. Lakad na tayo papunta dun sa Breeze. 7:15 na ng gabi. We're here na sa Breeze. 7:20 na ng gabi. 40 minutes early tayo sa schedule. Yan na. Let's go! Ayan yung gagawin natin, oh. The wellness oil massage. Yung ginawa natin nakaraan is detoxify. Pero ngayon ang itatry ko is the wellness. Ayan. Okay, dito na ako sa loob. Ang aga natin. Tignan nyo, ang ganda. Yan ang kanilang receiving area. Ganda, no? Tapos ang lamig pa dito. Meron silang mga free iced tea, free water. Super okay. Highly recommended na dito. Di pa man nag-start, no? Alright, so tapos na tayo sa massage palms. Currently, 9:30. Maaga nag-start, mga 8:40 nag-start na. Ayan siya. Breeze. Oriental Spa. So, may katabi siyang alley siya. The alley. Naalala ko to, sobrang sikat dito dati sa Hong Kong kasi super haba ng pila. Tapos pa yung din. Baka pwede tayong mag-take out pa. Total, dito din naman tayo nakapark sa baba. So we can have a drink. Okay, dito na ako sa Dinen de Luca. Nag-take out na lang ako ng kombucha. Na kay Jungkook ko lang nadidinig before. Ngayon alam ko na siya because of Jungkook. Order ako ng mixed berries na kombucha. Alam niyo, fam, na-meet ko yung owner ng Corner Cafe at Delhi's, yung lagi namin pinupuntahan ni Cas Vanessa sa Siena College. Naalala niyo yun? Yung kapag nag-after office ganap kami ni Cas, doon kami nagkakape. Na-meet ko yung owners, na dito sila. And they were very happy to see me. So natuwa naman ako. Kasi sabi ko, I really love their cafe. Yung coffee nila, super sarap. Na-try nyo na ba? #JM recommends. Pero yun, I'm happy to see them. Shoutout natin sila. Hello po sa mga owners ng Corner Cafe and Delhi. Okay, we're done. I got my mixed berries kombucha. Ang sarap. As in, lasang berries. Hindi ko lang alam kung anong mga berries nilagay nila. Pero yan. Kano ba ito sa Dinen de Luca? 200 plus. Baba na tayo sa parking. So kung kayo fam, balak nyo rin magpamassage doon sa Breeze Oriental Spa, book nyo na yan sa Klook. And use my code JMBankisha Klook para makadiscount kayo. Pero I highly recommend talaga kahit i-search nyo yan sa Google. Parang the best massage spa in Manila, lalabas tong Breeze Oriental Spa. No, i-search nyo. Masarap talaga sila. This is #not sponsored. Pero I highly recommend. Ako naman pag ganyan, kapag masarap, 'di ba? Bakit hindi natin i-reco para sa fam? Bumili lang ako ng drink para hindi ako antukin. Kasi magdadrive ako pa uwi, 'di ba? Para lang to keep us awake. Ewan ko, gano'n ako, no? Kahit nga tubig lang, okay na eh. Ang ayoko lang dito sa building na to, tatakot ako sa parking nila. Kasi wala halos nakapark. Tapos ang dami nilang parking hanggang basement 6. Kaya tignan niyo yung parking, oh. Nakakatakot, di ba? Okay, balikan ko kayo, fam. Magdadrive na muna tayo pa uwi with our kombucha. Sarap kasi may mga berries din siya. Ano na? May mga bits. It's good. Okay, let's go. Uwi na tayo. Balikan ko kayo mamaya. Okay, fam. Malapit na ako sa house. Pero dumaan muna ako ng McDo.
Kasi nag-request si sis and si brother-in-law ng midnight snack cheeseburger. Dalawang cheeseburger with fries, please. Bali with drinks na po yun, sir. Oo. Ay, pwede yung walang drinks. Meron na talaga. Pwede naman po, pero magiging a la carte po, sir. Okay. O sige, yung may drinks. Ganun na lang po ba? Yung may drinks na lang. Okay po. 99 po. Oo. Pwedeng pa-large na rin ng drinks. Large na po yung drink, sorry. Ay, pwedeng large na rin yung fries and drinks. Ganun. Yes po, pwede po. Yung 129. Bali, ilang order po? 4 nun. Bali yung 129, sir. Ano po siya? Medium meal lang Ay, po. medium. Sige, yung medium lang pala. Okay po. Lahat po ba medium meal na, sir? Oo. Bali, 4 po. Tapos, meron pa kayong McChicken. Yan, request ni sis at ni brother-in-law. Cheeseburger with fries and drinks. Binilang ko na rin sila papangin mga. Pero kung di sila kakain, breakfast na lang nila bukas. Okay, nintay ko na yung order ko. Bumili din ako ng McChicken. Pag sa McDo kasi mas gusto ko yung chicken kesa doon sa cheeseburger. Pero sina sis, favorite nila cheeseburger. Kasi may pickles. Pero yung akin, tomorrow ko nakakainin. Baon natin yun, breakfast. Para habang papasok sa work, di ba may mabaon tayo. Waiting na lang ako. Dito na mi sa house. Ayan na po sila. Si Mamang. Si Papang ay nanonood ng HBO, Game of Thrones. Natawagan ko na si sis at si brother-in-law. Dahil andito ng kanilang request. Ayan. Okay, 11:40 na and akit na tayo. Dala akong water. Para kung nakuhaw sa madaling araw. Tubig. Si Baby Sak ay tulog na. Sa kwarto nila. Lamig na. Binuksan ko na aircon kanina eh. Okay, punta tayo sa toilet. Get unready with me. Char! Nilamos na kayo. Dito ko kayo ilalagay sa ibabaw. Okay, first thing we'll do is to use the cleansing oil. This one. Ilang beses ko na itong pinakita sa vlog. Favorite ko talaga itong cleansing oil na to from Olivian, South Korea. Tapos after niya, gamitin natin itong Milano CC from Japan. Ang paggamit nito, parang hindi ako expert dito ha. Ginagamit ko lang siya sa kung paano ko alam siyang gamitin. So, babasain ko lang ng konti yung face ko. Ayan. Tapos, dalagay na ako ng cleansing oil. Ayan siya. Para matanggal yung sunscreen, yung powder. Kasi kapag diniretso mo ng facial wash, parang may naiiwan pa eh. Hindi kagaya pag nag-cleansing oil ka, tanggal talaga lahat ng breakup mo. Yan. Para wala talagang maiwang dumi sa mukha mo, di ba? So yun lang naman talaga ang ang skincare ko, fam. Make sure ko lang na lagi akong naghihilamos. Facial wash lang talaga. Laging maghilamos para hindi maipunan ng dirt yung mukha mo. Kasi yung dirt, yun yung nakaka-pimple, di ba? Tama ba? Hindi rin ako sure. Pero, yun lang ginagawa ko talaga. Kailangan lang laging malinis ang face. After nyan, saka na ako mag-facial wash. Konti lang. Ayan, isang ganyan lang. Marami pa nga yata ito eh. Tapos haluan ko na ng tubig. Tapos ilaganto ko na siya sa face. Ayan. Diba? Naging skincare vlog na tuloy ito. Yan. O diba? Lakas mga fresh yung Milano CC. Ayan. Kung gusto nyo rin ito, follow nyo si Sis Pasabay. Ayan. Order kayo sa kanila. Ngayon, hindi ko binabasa ng towel yung mukha ko. Not unless nagmamadali na. Pero kapag mga gantong gabi, hinayaan ko lang siyang matuyo. So, habang pinapatuyo ko siya,
Pagtutoothbrush muna ako. Ito yung toothbrush na nabili ko sa Don Quixote sa Japan kasi malapad siya. Tapos pag medyo tuyo na, ang gagawin ko is moisturizer na. Usually nagtotoner pa ako pero naubos na kasi yung toner ko. Kaya moisturizer na. Diba? Basa na yung damit ko. Pero papalit naman ako ng pantulog. Ayan. O diba? Fresh. Ngayon, ang last step natin is moisturizer. So, ang ginagamit kong moisturizer ay Round Lab. Nakita niyo na to fam sa previous South Korea vlog natin. Actually, ilang beses tayo pumunta sa South Korea, lagi akong bumibili nito. Kasi nga, maganda siyang moisturizer. Ayan. So, aside from cleansing, syempre nalinis mo na yung mukha mo, di ba? Dapat i-moisturize mo para laging malambot ang face. Again, hindi naman ako expert dito. Sinashare ko lang kung ano yung pinagagawa ko sa mukha ko. Yan, that's it. Yan ang ating bare face. Ngayon, pasok tayo sa room. So, after maghilamos, kung ako ng damit, pang tulog. Get on ready with me talaga, no? Ayan, yan ang aking bare face fam. Kapag walang mga sunscreen, powder, o diba, i-maintain nyo lang siya na laging maghilamos tapos mag-moisturize. Anyway, i-end ko na itong vlog. Tapos na ang ating get unready with me. So, ang gagawin ko na lang is magbabasa na ako ng book. Pampaantok. Usually 30 minutes yan before matulog. Tapos matutulog na dahil may pasok tayo tomorrow. Maaga tayong gising bukas. So, yun lang fam. I-end ko na itong vlog. Maraming salamat sa panonood. And I'll see you on the next vlog. Bye!